Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Makaraan ng ilang sandali, dumagundong ang paligid pa ng mga tao ang labas ng bangkita, tila dagat ng mga mata na sabik sa kasaysayan, sa gitna ng entablado, isang lalaking mariing nagsalita, at ang kanyang tinig ay parang kulog na bumabalot sa buong lugar. Ilang dekada na ang nakalipas, ang pangalang Poison Demon ay naging anino ng takot na bumalot sa buong Sichuan, tanging sa sakripisyo ng Poison Sovereign na si Dang Oitae tuluyang napabagsak ang halimaw na iyon. Ngunit ngayon, mula sa hukay ng kamatayan, muling bumangon ang bangungot ng nakaraan. Mula sa anino ng bumabagsak na Tang Clan, isang nilalang na tila apoy at kidlat ang anyo, ang Green Dragon ay nagpakita sa mundo. Siya ang unang bayani ng Sichuan, ang Green Dragon ng Tang Clan, si Tang Siwon. Matapos niyang ipatupad ang hustisya laban sa tiwaling si Dang Huiyol, pasa niya ngayon ang kalooban ni Tang Oitae upang muling harapin ang Poison Demon. Kasama ang Silver Phoenix ng MA Sect, nilusob ng bayaning ito ang tusong mga patibong at nakakatakot na mga formation, lahat upang iligtas ang mga bihag na walang kalaban-laban. Samantala, mula sa karamihan, may dalawang tao na nagbubulong, narinig ko, hindi nga raw mataas ang ranggo ng bihag, isa lang siyang hamak na tagabuhat. Tanong ng isa, talaga, nilusob niya ang impyernong yun, para sa isang taong hindi man lang niya kano-ano. Kinumpirma ng isa pa, tama ka, sabihin mo nga, may iba pa bang mandirigma sa Sichuan na gagawa ng ganun, karamihan sa kanila. Hanggang pananakot at paniningil ng protection money lang ang kayang gawin. Ngunit hindi naniwala ang kausap nito at mariing sinabi, tigilan mo nga ako, ang batang master ng Dang Clan lalaban sa Poison Demon, may katuturan ba yan? Agad naman siyang pinalalahanan, tumahimik ka nga, kapag nasabi mo yan sa maling lugar, baka bugbugin ka hanggang mamatay. Tumingala ang isa, at mariing sinabi, narinig ko rin, nakabitin siya ngayon sa pagitan ng buhay at kamatayan dahil sa mga sugat na natamo niya, pero ang sect leader ng MA Sect mismo ang gumagamot sa kanya, kaya ang magagawa na lang natin ay manalangin na malampasan niya ito. Puno ng paghanga, mariing idinagdag ng kausap, tunay nga siyang numero 1 bayani ng Sichuan, ang unang bayani ng Sichuan. Nagbago ang eksena, isang tahimik na silid, may mga plorera sa kahoy na istante. Pinipiga ng babaeng si Du Hayong ang basang-basahan sa tabi ng kama ng ating bida. Pagkatapos, inilapag niya ito sa noo ni Siwon, hindi pa rin bumababa ang lagnat niya sa loob ng 3 araw, bulong niya, puno ng pangamba, anong uri ba akong Silver Phoenix kung hindi ko man lang siya matulungan? Lumingon siya sa likod at nakita niyang dumating na ang kanyang master at si Patriarch Tang Clan. Magpahinga ka, sabi ng pinuno ng angkan, mariin at puno ng malasakit. Ayokong maabala ang nag-aalaga sa anak ko. Agad namang sumagot si Hayong, lubos lamang akong nagpapasalamat sa inyong mabubuting salita, Patriarch. Ngunit agad na inilahad ng ama ni Siwon, ako ang dapat magpasalamat, dahil binabantayan mo ang aking anak araw at gabi. Sa sandaling yon, agad na tinanong ni Jiumhua ang kanyang disipulo, kamusta na ang kalagayan ng ating bida? Agad namang sumagot si Du Hayong, puno ng pangamba, wala pa ring senyales ng malinaw na pagbuti. Bahagyang lumapit si Jium sa ating bayani na nakahiga, at mariing nag-isip, ang sarili kong kakulangan ang dapat sisihin, lamambat na ako sa panahon ng kapayapaan, at nakalimutan ko ang aking tungkulin bilang isang mandirigma. Sa sandaling yun, mariing iminungkahi ng ama ni Siwon, bakit hindi ka muna lumabas at magpahinga, sigurado akong kailangan din ng bata ng kaunting oras na mag-isa. Dahil dito, agad silang tumalikod at umalis, naiwan ang ating bida, nakahiga pa rin, walang malay. Ngunit nang wala ng tao, bahagya niyang ibinuka ang kanyang mga mata, dahan-dahan siyang umupo sa higaan, kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Habang nakatitig sa harap, mariin niyang sinabi, wala akong maipaliwanag na dahilan sa bigla kong pagtaas ng lakas, kaya napilitan akong magkunwaring nasa bingit ng kamatayan matapos ang laban sa Poison Demon. Bahagya niyang hinawakan ang kanyang paa, sinusuri ang sarili, at napagtanto, mas maraming atensyon at tulong ang natatanggap ko kaysa sa nararapat sa isang tulad ko. Bigla, sumulpot sa kanyang alaala ang isang nakakagimbal na sandali. Ngumisi ang Poison Demon, malamig at nakakatindig balahibo, aking disipulo, ano ang pakiramdam? Ipinakita ang paligid, ng bangkay ng mga tao, walang habas na pinatay ng Poison Demon,
Ang mukha ni Siwon ay nabalot ng takot. Hindi, ginawa ko lang yun para iligtas ang aking mga kadugo. Wala akong ibang pagpipilian, saad niya, puno ng pangamba at pagdadalamhati. Ngumisi ang Poison Demon, parang isang demonyo mula sa kailaliman, habang naglalabas ng pulang enerhiya, panunuyan itong sinabi, huwag mo akong bigyan ng ganyang kalokohan. Paglalahad pa nito, ang godly sword ng Blood Demon, mas marami nang napaslang kaysa rito. Ito ang kapangyarihan ng mga demonic weapon na ikaw mismo ang lumikha, isa kang tunay na miyembro ng Blood Cult. Nang marinig ang mga katagang yon, nagngangalit si Siwon sa inis, habang papalayong naglalakad ang Poison Demon, mariin niyang bamulong, walang saysay na itanggi pa ito, hindi na ako mapapatawad. Dagdag pa niya, habang bumabalik sa kasalukuyan, hindi rin dapat ako patawarin. Unti-unti siyang tumayo, mabigat ang bawat hakbang, malakas na tama ang naibigay ko sa Poison Demon, kaya nakabili ako ng kaunting oras. Tumindig siya ng mayuwid, at tinitigan ng isang bagay mula sa mesa, sa pamamagitan ng pagkuha ng Divine Toxic Chi, narating ko ang yugto ng pag-iisa ng katawan at lason, isang hakbang na lang ako mula sa pagiging tunay na Poison Human. Mula sa salamin, bahagya niyang hinawakan ang kanyang mukha, at mariing sinabi, pero kailangan ko pang maging mas malakas. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon, ang landas ko ay lampasan ang Poison Demon, at sa huli, harapin ang mismong Blood Demon. Dagdag pa nito na, dumating na rin sa wakas ang bagay na hiniling ko sa aking guro. Naglakad siya patungo sa higaan, ngunit biglang naramdaman ng mga paparating na tao sa kanyang silid. Sa normal na sitwasyon, hindi namin ito isinasaalang-alang na ipagpalit sa isang tagalabas. Di nagtagal, bumukas ang pintuan, pumasok si Jium Hua, may hawak na isang kahon, kasama niya ang ama ni Siwon at si Du Hayong. Nakangiti si Jium Hua, mukhang pati ang aking guro ay naantig sa kabayanihan ng batang ito, hindi ko akalaing ipapadala niya ang Golden Essence Pill. Malalim na napaisip ang ama ni Siwon, isang maalamat na gamot na sinasabing kayang magbalik ng sinuman mula sa bingit ng kamatayan, hanggat hindi pa tuluyang patay. Paano naging posible na ang ganitong kaalagang bagay? Agad siyang nagtanong, dinala ba niya ito para sa aking anak? Sumagot si Jium Hua, kung hindi ba halata yun, para ito kay Siwon. Nang marinig ito, bahagya yumuko ang ama ni Siwon, puno ng pasasalamat, malaki ang utang na loob ko sa iyo, sect leader, sisiguraduhin kong mababayaran ng buo ng aming angkan ang kabutihang ito. Ngumiti si Jium Hua, ngunit mariing sinabi, ang sakit naman yan, Patriarch Tang, akala mo ba isa akong simpleng mangangalakal na naghahanap lang ng pakinabang mula sa isang kaalyado? Ang batang ito ay napatunayan na ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng sariling kabayanihan, nararapat lamang na ibigay ko ito ng walang kapalit. Napabuntong hininga ang ama ni Siwon, sect leader, hindi ko talaga maipahayag ang pasasalamat ko sa inyo. Sa sandaling yun, binuksan ni Jium Hua ang kahon, isang pil na kumikislap sa kulay ginto ang lumitaw. Isinubo niya ito kay Siwon, sabay bulong, ngayon, bata, kailangan mong inumin ito. Nag-channel ng gintong enerhiya si Jium Hua sa kanyang kamay, upang matulungan ma-absorb ni Siwon ang pil sa kanyang katawan. Ito ay isang MA pil, kaya ipaubaya mo na sa akin ang pag-ikot at paggabay ng iyong chi. Samantala, habang nakahiga si Siwon, mariin niyang sinabi sa sarili, naaawa ako kay Abbas Jium Hua, pero ito ang perpektong pagkakataon para ma-absorb ang enerhiya ng Golden Essence Pill. Ngunit biglang napailing si Jium Hua, mariing nagulat, ano, ang aking Golden Peak Divine Chi ay hinihigop palayo, ito ba ang Heavenly Calamity, na sumasalanta sa batang ito? Tila ba may isang mabangis na halimaw na naninirahan sa loob niya? At doon, nagliliwanag sa lilang kulay ang Demonic Chi sa loob ng katawan ni Siwon, mariin niyang napagtanto, walang humpay nitong nilalamon ang aking internal energy. Sa puntong ito, makikita si Jium Hua na bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabahala at pagkagulat sa mga pangyayari. Agad niyang hininto ang pag-channel ng kanyang enerhiya, dahil tila sinisip-sip lamang nito ang kanyang lakas. Mariin niyang sinabi, hindi ko na kayang itulak pa ito ng lampas dito. Bahagyang napayuko si Jium Hua sa pagkapagod, at agad siyang ainal-alayan ni Du Hayong nang makita ang estado ng kanyang master na nawawala na ng lakas. Agad namang nagtanong ang ama ni Siwon, puno ng pag-aalala, ayos ka lang ba? Ano ang nangyari? Habang humihingal, mariin na wika ni Jium Hua, ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya, ang magagawa na lang natin ngayon ay umasa na may sapat na lakas ang batang yun para makaraos.
Ngunit bigla siyang nagulat nang biglang nagising ang ating bida, tumayo si Siwon mula sa kanyang higaan, inuubo ngunit matatag. Samantala, agad siyang inalalayan ng kanyang ama, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng anak. Agad namang sinabi ni Siwon, nakawala ang poison demon dahil sa akin, pasensya, ama. Nang marinig ito, mariing sumagot ang kanyang ama, tinamaan mo siya ng nakamamatay na sugat, bakit ka pa humihingi ng tawad? Sinang-ayunan ni Abbas Gyumhua ang sinabi ng ama, tama, sa investigasyon namin, natagpuan ang naputol niyang braso sa loob ng kuweba. Mariin namang sinabi ni Siwon, kulang pa ang lakas ko, kaya hindi ko siya tuluyang natapos. Bahagyang tinitigan ni Abbas Gyumhua ang kanyang disipulo, at mariing wika, pagpaparangal ng alyansa ang naghihintay sa iyong mga nagawa, kaya sapat na yan. Pagkatapos, bigla niyang kinuha ang isang hairpin ni Do Hayong, Hayong, pahiramin mo muna ako nito sandali. Dahil dito, ang maikli at magandang buhok ni Do Hayong ay sumayaw sa hangin, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka at pag-aalangan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang master. Sa sandaling yun, nag-channel ng enerhiya si Gyumhua, at nagsimulang magliwanag sa gintong kulay. Nang makita ito, agad na nakilala ng ating bida ang kapangyarihang yun, at labis siyang nagulat, na pagtanto niya, ituturo ni Gyumhua ang lihim na cultivation technique ng MA sect mismo sa harapan niya. Sinimulan ni Gyumhua na iwagayway ang hairpin sa hangin, at lumikha ng alon ng gintong likidong enerhiya sa kanyang paligid, sa mabilis at magagandang galaw, ipinakita niya ang soft wind sword technique, isang sining para sa mandirigma upang mapagmasdan ng mabuti. Minanipula ng kanyang kamay ang maliit na bagay ng may napakalaking kasanayan at dalisay na biyaya. Sa wakas, tinapos niya ang demonstrasyon ng dakilang misteryo ng pagmuni-muni, napapalibutan ng magandang gintong liwanag, tila isang banal na tanawin na nagbabadya ng kapangyarihan at karunungan. Sa sandaling yun, marahang pinagdampi ni Siwon ang kanyang mga palad sa harap bilang tanda ng paggalang, masaya niyang sinabi, maraming salamat, sect leader, malaking tulong na sa akin ang kaalamang ito pa lamang. Bahagyang napangiti si Gyumhua, at kalmado niyang sagot, mabuti naman. Umaasa akong mapakinabangan mo ito ng husto. Agad namang nagtanong si Siwon, puno ng pag-aalinlangan, dahil hindi naman ako disipulo ng MA sect, ayos lang ba talagang ituro mo sa akin ang napakahalagang lihim na ito? Bago sumagot, bahagyang napasinghap si Gyumhua, saka kalmado niyang sinabi, may dahilan ang lahat, sabihin mo nga, sasama ka ba sa akin para makilala ang aking guro? Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Siwon sa gulat, mariin niyang tanong, ang ibig mong sabihin ba, ang banal na manggagamot, bakit siya gustong makita nito? Ngumiti si Gyumhua, at malumanay niyang wika, kung papayag ka, balak kong pakiusapan ng aking guro, natanggapin ka bilang kanyang disipulo. Samantala, parehong naguguluhan at gulat na gulat ang dalawang babae sa inilahad ng kanilang master. Sa sandaling yun, makikita si Siwon na bahagyang natigilan sa sinabi ni Gyumhua, mariin siyang nag-isip, akala ko marami na akong mapapala rito. Pero, hindi ba't ang lugar na yun? Alam mo na, isang santuaryo kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang mga lalaki.